الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang umaga. Welcome sa ating live streaming, no? Ang Squad Weekly Interactive Meeting o Maswara. At ngayon po ang topic po natin is patungkol dito sa love of God. Ano ba ito? Yung pagmamahal sa Diyos, maka-Diyos. Tayo po ay maging maka-Diyos. At tamang-tama ang dapat natin i-reflect sa ating sarili. Do we believe in God or a supreme being? How do we experience His presence in our life? Naniniwala tayo sa ating buong may kapal, ang Panginoong Allah. Siya ang lumikha sa atin. Ano ang na-experience natin? Yung ating presensya na tayo ay nilikha niya. Anong experience sa ating buhay para sa Kanya? At tandaan po natin mga kapatid, at based on doon sa ating Islamic perspective, sa pananaw ng ating sa Islam, sa ating mga brother Muslim, i-clear na ito. Nasabi ng Allah, wa makalaktul zina wal ins illa liya'budun. Maliwanag dito na tayo inilikha ng Allah dito sa mundo, sa lupa, ang mga jinn at tayong mga tao to worship Allah. Yun po ang dapat nating tandaan. At clear din dito sa Suratul Baqarah chapter 2 verse 21. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Dapat tayo mga manusia, sabihin natin ang ating Panginoong Allah na siyang lumikha sa atin. Worship your Lord, mankind, who created you and those before you, that you may become righteous o righteousness. Ika nga, God-fearing. At clear din dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas inna ja'alnakum tu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi yatqakum. Clear na ito, o mga tao, mankind. Ito reference sa ating mga tao. Regardless of ano ating pananaw, ang ating pananampalataya. Tayo ay nilikha ng Allah mula sa babae o lalaki, kay Adam, kay Eva. At tayo nilikha niya ng pamilya o clan o nation to recognize each other. Para malaman natin siya, para makilala natin siya, o makilala natin sarili natin. But ang the best among you is yung mga God-fearing, yung mga righteous. At clear na ito ang dapat natin malaman. At dito din sa Surah Ad-Dariyah, chapter 51 verse 51. Do not make us equal with Allah, another deity. Indeed, I am to you from Him a clear warner. Clear na ito sa dito din sa Suratul Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, sa ating law enforcer, sa ating mga brother Muslim na nakikinig ngayon, ay dapat natin, wag po natin i-compare, i-equal, o ibang ating sasambahan. Iba natin to worship another Allah. Katotohanan ay ito ay pinagbabawal sa bawat Muslim. Dapat magpupukus na sa sarili natin nang lumikha sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang lumikha sa atin, hindi siya natutulog, hindi siya nagkukulang sa pagbibigay ng provision sa atin, hindi siya nagkukulang sa pagbigay sa atin ng anumang mga pangangailangan natin. Maliwanag din dito sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas said, Allah subhanahu wa ta'ala revealed to His messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him.
saying Allah subhanahu wa ta'ala is the one pushing divinity and the right to be worshipped by entire creation. This is ayat na ito o hadith na ito ika nga sa dito sa Rawahul Ibn Jarir o Ibn Jarir Ibn Abi Hasim Tafsir al-Tabari chapter 1 verse 1 na ito ay dapat nating isipin, mga kapatid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay nilikha niya o kaya sinugon niya, ika nga, ang Prophet sallam upang ipahayag ang kapangyarihan ng ating buong may kapalang Allah subhanahu wa ta'ala, upang i-introduce niya na mayroong lumikha sa atin. Mayroong natin dapat magpupuko sa sarili natin na tayong mga tao ay we are only temporary dito sa mundo, dito sa lupa. At lahat ng mga nilikha ng Allah, entire creation, dito sa lupa, sa langit, at sa karagatan, ay yun po ay nilikha ng Allah at lahat yan ay sila po ay nag-worship o nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At naniniwala ang kaisahan ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At it was narrated din ni Abdullah radhiyallahu anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said one statement and I said another, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever dies while still invoking anything other. So maliwanag dito na bawat isa sa atin na wag po tayo matay bago tayo babalik sa Kanya na ibang ating pinapaniwalaan at ibang ating kung nagbibigay ng worship sa Kanya, nanampalataya sa Kanya. Dapat maniniwala tayo sa Kanya. Lahat ng ating gawain ay committed sa Kanya. Lahat ng ating gawain ay para lang sa Kanya. Ano ang ginagawa natin ay para sa Kanya. Clear na ito, no? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O mga tao, o mga Muslim na mga amano, naniniwala sa Kanya, huwag po tayo mamatay. Huwag po tayong abutan ng kamatayan na hindi tayo tunay na naniniwala sa Kanya. Hindi tayo tunay na Muslim na ginagampanan natin ang mga tungkulin natin para lang sa Kanya. So ang tanong dito, paano natin ito isagawa? How can you do yung kanyang paniniwala, yung ating pananampalataya sa Kanya? Yung paano natin ito gagawin bilang isang Muslim, bilang isang naniniwala sa Kanya? Una ay 24/7. Dapat natin, ang gawin natin ay para lang sa Kanya. At yung sabi ko kanina, ang sabi ng Allah, huwag po tayo abutan ng kamatayan na hindi wala sa ating ang pananampalataya sa Kanya. Kahit anong gawin natin sa trabaho natin, kung anong trabaho natin, ayun ay dedication natin para lang sa Kanya. Para sa ating buong may kapal, para sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po tayo malito dito sa mundo. Huwag po tayo matukso dito sa mundo. Huwag po tayo matukso kung ano ang mga ika nga na nakikita natin dito na yun ay tukso ng Satanas. Maliwanag naman na clear na ito na ang kalaban po natin, ang mortal na kalaban po natin, ang Satanas. Huwag po natin isundin ang yapak ng Satanas, then ang Satanas, siya po ang kalaban natin. Lahat ang gawin natin, ano ang tama, what is right is right, what is wrong, ano ang mali is mali, ano ang tama is tama. At clear din na ito. Nasa banal na Quran din. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhanil munkar wa tu'minuna billah. Ano ba ito? Ang mahigit ko mo lang ang kanyang hukulugan. Ito Suratul Al-Imran. Sa Suratul Al-Imran verse 10, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, you are the best people. You are the number one na tao. Ikaw ang kahanga-hanga na nilikha o nanampalataya sa Kanya.
o kayong mga law enforcer to serve and protect because you are engineering what is right and forbidding what is wrong. Pinipigilan natin ang mga sama at inispili natin ng mabuti. The good news mula kay Allah at naniniwala sa Kanya. Tatlo lang ang kriteria na kayo ay kahanga-hanga. Tatlo lang ang kriteria tayo ay noble person. Nili ka ng Allah. Una, engineering what is right. And number two, forbidding what is wrong. Number three, believing in Allah. Tatlo ha. Tandaan po natin mga kasama. Tatlo lang yan. So yun po maging kwan natin dito para tayo po ay tunay na nagmamahal sa ating buong may kapan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. What is, ano mga challenge dito? Paano natin ito? Malampasan ito. Paano natin ito magwan itong mga na-mention natin, na masustain natin? Ano ang mga mga learning, mga natutunan natin how can you apply it dito sa ating paglalakbay dito sa mundo? Una ay dapat natin itanim natin sa puso natin na kahit saan tayo naroon, nandoon ang ating Panginoon. Kahit ano ang ginagawa natin, natutulog tayo, nagtatrabaho tayo, pumapasyal tayo, nandyan ang lumikha sa atin. Nandiyan ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ay nakatutok sa atin. Kung marunong tayo gumagawa, marunong tayo mag-install ng CCTV, ang Allah ay talagang ang Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa atin, kahit anong ginagawa natin, kahit ano ang nasa puso natin, yun ang tinitingnan niya. Nakikita. So, masustain natin dito ay palagi 24/7 ay natatakot sa Kanya. I-apply natin sa ating, wala tayong dapat ay 1 minuto na hindi natin ma-apply itong mga kasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun po mga kasama at ngayon po ay manalangin tayo. Ya Allah, gabayan mo kami. Ikaw lamang ang nagbibigay ng bawat isa sa amin ng kalakasan. Ikaw lamang ng bawat isa sa amin nagbigay ng patnubay. Bigyan mo kami ng patnubay. Katalinuhan upang magawa namin ang aming tungkulin bilang law enforcer. Sana ya Allah, bawat akban namin aming pong ialay sa iyo. Bawat gawain namin, ya Allah, ay tanggapin mo. Tanggapin mo ang aming mga gawain. Ilayo mo sa amin ang tukso dito sa mundo. At sana, ya Allah, ay doon kami magkakaisa sa kapayapaan. Sana, ya Allah, ay magawa namin ang aming tungkulin bilang law enforcer, bilang isang Muslim, at bilang isang bis-Pilipino, ang law-abiding citizen. Amin pong binabalik sa iyong dakilang pangalan, ya Allah, ang anumang gawain namin, ikaw lamang aming sinasamba. Amin.